Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napakahalagang mensahe mula sa isang finance expert na para mismo sa mga XRP holders. Ang usapin na ito ay hindi lang tungkol sa mabilisang kita, kundi kung paano po gagamitin sa XRP bilang isang asset para sa mas matibay at pangmatagalang estratehiya. Ayon po sa eksperto, may paraan para hindi po agad ibenta si XRP at sa halip ay magamit ito para makakuha ng liquidity habang nananatili pa rin ang ating hawak sa asset na ito. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, ano po ba ang ipinapayo ng finance expert tungkol kay XRP? Ayan, meron pong post dito si Cypress Demanenkor. Ayan, mahaba po yung kanyang post dito or mensahe. Pero ipapaliwanag po natin yan. Hindi na po natin kailangang basahin kasi napakahaba. Ayan, ayon po dito kay Cypress Demanenkor, isa po siyang kilalang crypto expert. Ang tunay na halaga ng XRP ay makikita kapag tiningnan po natin ito bilang isang appreciating asset. Ibig pong sabihin, sa halip na ibenta agad sa XRP para makakuha po ng pera, mas mainam na gamitin ito bilang collateral. Sa ganitong paraan, hindi ka po mawawalan ng hawak kay XRP at mananatili kang exposed sa kanyang posibleng paglaki sa hinarap or sa future. Kaya sa market impact, kapag mas maraming holders ang pipili ng ganitong estratehiya, mas mababawasan po ang pagbebenta sa market kaysa mas mapapanatili ang stability at posibleng lumakas pa ang presyo ni XRP. Ano naman po ang elite approach na tinutukoy dito? Ayan, ang elite approach ay ang paraan ng mga mayayamang investors na hindi po agad nagbebenta ng kanilang appreciating assets. Halimbawa, ang mga may hawak ng real estate, stocks at saka art ay hindi po basta nagli-liquidate kapag kailangan nila ng pera. Sa halip, ginagamit po nila ang kanilang assets bilang collateral para makakuha ng loan o credit line. Ganito rin po ang pwedeng gawin kay XRP. Kaya sa market impact, kung gagayahin po ito ng mga crypto investors, tataas po ang demand para sa collateralized lending services. Posible pong lumakas ang ecosystem ng XRP at magkaroon ng mas malaking tiwala mula sa mga institutional players. Ngayon ay paano nga ba gumagana ang collateralization gamit sa XRP? Isipin mo na may hawak kang $20,000 na halaga ng XRP at biglang nagkaroon ka ng gastusin na $10,000. Sa traditional po na paraan, mapipilitan kang magbenta ng kalahati ng hawak mong XRP. Ngunit sa collateralization model, maaari mong gamitin ang hawak mong XRP bilang collateral para umutang ng $10,000. Dahil dito, hindi mo kailangang ibenta si XRP, kaya nananatili kang exposed sa posibleng pagtaas ng kanyang presyo sa hinaharap. Kaya sa market impact, ang ganito pong sistema ay pwedeng magbawas ng sudden sell-off na madalas nagpapabagsak sa presyo ni XRP. Sa halip, mas makokontrol po ang supply na lumalabas sa market. Ngayon ay bakit ito isang long-term wealth model para sa crypto? Ito ay tinuturing na long-term wealth model dahil sumusunod ito sa prinsipyo ng mga matagal ng estratehiya ng mga mayayaman. Sa equities, ginagamit ang margin loans. Sa real estate naman ay may home equity credit. Ngayon sa crypto, mayroon na ring mga paraan para gawin ito gamit sa XRP. Bukod po sa collateralization, may option din ang mga holders
na ipahiram si XRP sa mga institution na nangangailangan nito at kumita ng passive income. Habang lumiliit po ang supply ng XRP, nagiging mas valuable ito sa paglipas ng panahon. Kaya mas kapaki-pakinabang na hindi agad ito ibenta. Kaya sa market impact, ang pagtaas po ng adoption sa ganitong wealth strategy ay pwede pong magpataas ng scarcity ni XRP. Kapag nabawasan po ang circulating supply habang tumataas ang demand, natural po natataas ang market value. Ano naman po ang ibig sabihin nito para sa mga XRP holders? Ayan, ang malinaw na mensahe ay huwag basta maghabol ng short-term na gains. Sa halip ay alamin natin kung paano po mapapakinabangan si XRP bilang asset na may pangmatagalang halaga. Ang paggamit po kay XRP bilang collateral ay nagbibigay po ng dalawang benepisyo. Una, nakukuha mo ang liquidity na kailangan mo sa oras ng pangangailangan. Pangalawa, nananatili kang may hawak ng asset na may potensyal na tumaas pa ang presyo. Kaya sa market impact, kapag mas maraming tao ang susunod sa estratehiyang ito, mas mapapanatiling stable ang presyo ni XRP at mas lalong lalakas ang kanyang position bilang isa sa pinaka-importanting digital assets. At bilang panghuli, para po sa akin ay napakaganda ng mensaheng ito para sa mga XRP holders. Minsan kasi nakatutok tayo sa mabilisang trading at hindi po natin napapansin ang mas malalim na estratehiya. Ang collateralization approach ay nagbibigay ng mas matibay na direksyon para sa mga long-term investors. Hindi lang ito nakakatulong para makaiwas sa pagbebenta sa maling oras, kundi nakakatulong din ito para makuha ang tunay na halaga ni XRP sa mahabang panahon. Kung gagawin ng mga XRP holders ang ganito pong approach, malaki po ang tsansang manatiling matatag at lumakas ang presyo ng XRP sa mga susunod na taon. Kaya masasabi ko po na ang payo ng eksperto ay isang practical at smart na paraan para masulit ang potensyal ng XRP. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.